what is up, Arm Nation? Kamusta kayo? So, ang topic natin for today, actually, marami makaka-relate, lalo sa mga arm wrestlers. So, ito yung mga weird workouts na makikita nyo sa gym na kapag yung mga nakapanood sa'yo is non-arm wrestlers or mga walang idea sa arm wrestling, sila yung parang mawi-weirdohan talaga sa'yo kasi hindi siya typical na makikita sa gym. Lalo ng mga ages, siguro mga 30s, pataas, sila yung mapapatingin kung marunong ka ba talaga, para mapapatrang sila kung marunong ba talaga to, kung tama ba yung ginagawa nito. Minsan ako, nakikita ko rin yung mga reaction nila na parang nawi-weirdohan. So ito, makikita nyo kung ano-ano yun. Pero maraming makaka-relate na arm wrestlers dito. So, samahan nyo lang din kami. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga usual yung ginagawa namin na weird para sa iba. Bago ko sa inyo papakita yung mga weird workout na sinasabi ko, panoorin nyo muna yung arm day na ginawa namin. Dahil bago ko mag-arm wrestling training, nag-arm workout muna ako, sakto arm day to. Masaya to, samahan nyo lang kami. Mamaya meron ako i-reveal sa inyo. Walang atrasan, mga pagsubok malalampasan, kikibayin ang mga harang sa aking daan. Hindi mapapabigil lang, igigil na makuha ang nakaraan para sa akin, tadhana akin na yan. Atrasan, mga pagsubok malalampasan, kikibayin ang mga harang sa aking daan. Hindi mapapabigil lang, igigil na makuha ang nakaraan para sa akin, tadhana akin na yan. Madalas maririnig nyo na to pero ulitin ko, walang madali. Hindi pwedeng malakas ka lang, hindi pwedeng magaling ka lang, hindi pwedeng masipag ka lang. Kailangan buo yung loob mo. Kailangan handa kang madurog, handa kang lumubog. Kasi marami kang pagdadaanan na hindi mo gusto. At hindi din dapat yun yung maging rason na magpapahinto sa'yo. Yung mga taong naniniwala sa'yo, minsan matatabunan nyo ng mga taong galit, inis, at inggit sa'yo. Pero lagi mo tatandaan na hindi ka naglalaro para sa kanila, kundi para sa sarili mo, sa Diyos, sa pamilya, at sa mga taong naniniwala. Ilalagay ka sa posisyon ng Diyos kung saan mahihirapan ka, pero palalakasin ka at ipapakita na hindi ka basta-basta. Ngayon wala kang ibang gagawin kundi galingan. Hikita mo kung anong nakaraan. Walang aatrasan, mga pagsubok malalampasan, kikibayin ang mga harang sa aking daan. Bago pala yun guys, mag-shoutout muna tayo kasi napakaraming nagpapa-shoutout na hindi ko ma-shoutout kasi bakit? Hindi talaga ako nakapagbasa ng comments masyado kasi nga nag-daily uploads kami so medyo busy. Pero ito, buti naalala ko so isisingit natin. Actually, pinaalala sa akin ni Steven eh. Mag-shoutout tayo konti sa YouTube tapos maghanap din tayo ng mga shoutout sa Facebook. Alright? Shoutout kay De La Cruz, Okbo, Pilipinas, Marcum, Silva, Earl, Chan. At sana tama yung mga pag-pronounce ko sa mga pangalan nyo Arm Wrestling Lanao del Sur, Jeron Vilda 2701, Kyle TV 908, Bricks 8719. Yung mga pangalan nyo, email address Big Joe Hulk. Okay, so sa Facebook tayo, mabilisan lang, sana mahanap ko sila. Josel Ryan, Martinito, shoutout sa'yo, Pablio, Raagas, Jim Castro, Caliboso, Nilo Rodriguez, Geralf, Lumaktuk, shoutout. So yun lang muna, mag-comment na lang kayo sa ditong video para sa next video ma-shoutout natin yung iba. So yun lang, punta tayo sa workout, let's go. Okay, so ito yung first na weird workout natin. Ito yung tinatawag namin barbell curls. Actually, pwede siyang barbell preacher curl dahil nga yan, nasa preacher curls tayo. So ang difference niya sa normal preacher curl is single arm. So imbis na mag-dumbbell tayo, dahil nga arm wrestling yung sport natin, kailangan natin ng extra hand control. So yan, makakatulong yung barbell curl. So ibabalance mo kasi yan dahil nga mahaba yung bar. So yan, so, hindi ka makakapag heavy dito dahil yun nga, kasi iintindi mo rin yung balancing. So medyo lightweight lang talaga. Pero mali nga yung bar ko dyan dapat yung mas maganda yung straight para hindi ganun kahirap hawakan. Pero yan yung nandyan, so pagtsagaan muna natin. Pero okay din naman. Okay, so yan, 2 plates tayo ngayon. Yan, darating yung point na medyo mabigat na, medyo bababa yung range of motion natin. Pero okay lang yun kasi since arm wrestling nga to, 90 degrees is enough. Tsaka yun, medyo mag-static tayo dyan, lalo pag nag-heavy tayo ng konti. So yun, syempre iwas sa injury din. Kailangan bago nyo siya iangat, dalawang kamay. Iiwasan nyo yung bicep tear kasi yun yung pinaka nakakatakot dyan. Pero yung control talaga ang pinaka-importante dyan, so hindi kailangan mag-heavy masyado. Medyo challenge ko lang din sarili ko kaya hanggat maaari. Nagdadagdag ako hanggat kaya ko. So, pero yun na yung heaviest ko dyan. At tingin ko hindi ko na ba siya maka-curl dyan. O hindi na nga. So yan, in-static ko na lang kung makikita nyo. So yun.
Pwede rin yung dumbbell pero dahil nga may gusto kong isama na hand control, barbell yung ginamit natin. So yun. Actually may sasabihin ako dyan, so pakinggan nyo na lang. Explanation yun. So anong difference nun sa normal na or dumbbell? So bakit kailangan bar? Kasi since arm wrestling tayo, kailangan natin yung skills ng pagbabalance. So habang wino-workout mo yung static mo or yung curling, syempre nag-balance ka, yung hand control na tinatawag, yun yung work mo. So, hindi mo siya makakuha sa dumbbell Pag nag-dumbbell ka, okay din yun. Ma-work mo yung power talaga. Pero dito kasi, yun nga, kailangan may hand control. So, isa siya sa mga weird na workout kasi parang hindi gumagawa pa niyan, lalo sa mga ganitong commercial gyms. Pero, arm wrestler ka, kailangan masanay ka na sa weird na tingin sa'yo kasi weird talaga training natin. So, yun lang. Move tayo sa next exercise na mas weird din. So, let's go. Okay, so sa second workout natin, hindi ko sure yung tawag dito pero tinatawag ko siyang isolated barbell rest curl. Okay, so yung ginamit ko yung Olympic bar dahil yung dulo ng Olympic bar or yung lalagyan ng plates is makapal. So 2.5 ata yung diameter niya, so para naka-fat grips dyan. So yan ang maganda kasi dyan, hindi mo masyado magagamit yung arm strength mo dahil nga nakapatong siya sa legs. Yung tingnan yung siko ko, nasa legs. So wala masyadong momentum. Pero yung full range kaya mo kunin, diba? So masarap siyang gamitin sa kamay kasi nata-target mo yung forearms mo and wrist. Hindi ka nga lang makaka-heavy ng sobra, pero okay lang yun. Weird talaga siyang panoorin, yung mga nasa likod ko nakatingin sa akin and try natin mag 3 plates. Pero pag ginawa nyo yan guys, kahit hindi kayo mag-heavy masyado, lalo kung proper yung contraction nyo, talagang fired up yung arms nyo Ako pump na pump yung arms ko dyan Yun nga lang, malamig. Hindi masyadong kita. Okay, mabubura tayo ng waist. Titikman natin lahat ng flavor. So hindi ko alam kung i-announce ko na pero abangan nyo. Our Nation X K5. Gusto ko pag in-announce ko sa inyo safe na So abangan nyo lang. Pero good news to. So for our third workout na hindi nyo typically makikita sa mga normal na nag-gym. So ito yung ginagamit namin na the hammer curl. So gumagamit kami ng kettlebell for hammer curl. Para hindi lang siya basta-basta bicep and normally kasi sa hammer curl, both sa long head bicep, ito rin natatamaan. Pero kapag kettlebell lang ginamit mo, yung strength mo sa rising, matatamaan. So parang ano siya, triple purpose. So magiging ganito siya. Na medyo, hindi naman siya sobrang weird, pero hindi mo siya typically makikita nga sa mga normal na nag-gym. Kasi nga, pang arm wrestling training siya. Mabigat pala to. So yun, babalance mo din siya. Hindi kasi pwedeng gumanito Kailangan straight pa rin yung hand mo. Try nyo rin siya, basta tatandaan nyo na ibabalance nyo siya na hindi siya mag-sideways at hindi siya mag-aangat baba. So dapat parang naka-static ka lang. So yung wrist mo, nakalock lang and then i-hammer curl mo siya. I-workout ko siya pero hindi ko napapakita yung buong workout kasi gusto ko lang naman ipakita sa inyo yun. So yun lang yung basic 3. Kung meron kayong mga version yun, mga weird workouts yung sariling version, i-comment nyo. Or video nyo sarili nyo, tapos i-comment nyo para makita ko ano yung mga weird na ginagawa nyo sa gym as an arm wrestler. Kasi yun nga, sa sport natin, specific yung sport natin So kailangan may specific workout din tayo para doon. Tingnan natin kung ano yung mga mangyayari mamaya. Then, okay, so lumabas tayo, medyo may... Lumabas ako kasi medyo maingay, putik, maingay sa labas. So yun nga, sana nang-enjoy kayo sa workout natin. Mag-comment lang kayo sa baba kung sino gusto magpa-shoutout para sa next vlog. Pero yun, salamat sa mga umabot dito sa dulo. Yun lang, sana may napulot kayo. Marami pang magaganap dito. Pero i-end ko na. So siguro sa yung mga mangyayari sa after vlog.
sa next vlog na natin papakita. So yun lang, ingat kayo palagi, kita sa next vlog. God bless, let's go!